Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng user ID at password at kung ano-ano ang mga step-by-step process para makakuha nito at kung ano-ano ang mga requirements para makapag-login. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome, kaya i-click natin yan. At pagkatapos, i-search lang natin ang sss.gov.ph kasi ito po ang legit na website ni SSS. At pagkatapos, mapupunta na tayo sa website ni SSS. At dahil sa gusto nating magkaroon ng user ID at password, so kailangan nating mag-register. Pero take note guys, dapat nandito kayo sa member login at hindi sa employers login kasi magkaiba po sila. So take note po, dapat nandito tayo sa member login, then i-click natin ang register dito sa baba. At pagkatapos may makikita tayong reminders, basahin nyo pong maigi ito bago kayo mag-umpisa. So paalala lang po sa mga gustong mag-register ng kanilang user ID at password, dapat meron kayo kahit isa sa mga registration preference na nandito. At dapat po may at least 1 month na posted contribution na po kayo bago kayo mag-register ng user ID at password ninyo. So take note po, dapat may at least 1 month na posted contribution kayo bago kayo mag-register. So ito po yung mga registration preference na kailangan ninyo, kahit isa lang po para makakuha kayo ng user ID at password. Kung wala po kayo kahit isa sa mga to, wag na po kayong mag-register at pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch para ma-update po yung details ninyo. So una sa mga registration preference na kailangan ni SSS is yung ATM savings account number na naka-register sa kanila. Kung may mga savings account number kayo na link doon sa SSS account niyo, pwede niyo pong gamitin yan as registration preference. At kung wala naman kayo niyan, punta na tayo dito sa pangalawa, yung mobile number na naka-register sa pagkuha ninyo ng SSS number. So take note po, dapat yung cellphone number na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng SSS number. Hindi po pwedeng ilagay ninyo yung bago ninyong number ngayon kasi hindi pa po na-update sa system nila yan. At sa mga nagtatanong, paano daw kung hindi na-active yung mobile number na nilagay nila? So itry nyo na lang pong ilagay yan kasi hindi naman po sila nanghihingi ng OTP. Basta naalala nyo pa yung mobile number na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng SSS number. Kung wala naman kayo nung una at pangalawa, punta na tayo dito sa pangatlo, ang UMID card. So take note guys, para lang po ito sa may mga UMID card na. So pwede nyo pong gamitin yung UMID card ninyo as registration preference. So kung UMID card yung gagamitin ninyo, may dalawang option po kayo. Pwede nyo pong gamitin yung UMID card PIN code. Yung PIN code po makikita sa likod ng UMID card ninyo. At ang pangalawa is yung mother's maiden name na nilagay ninyo sa UMID card application form or E6 form. So pwedeng isa lang po yung ilagay ninyo, yung PIN code or yung mother's maiden name kung naselect ninyo ang UMID card. At kung wala talaga kayo nung tatlong nabanggit ko at employed naman kayo, i-try nyo ilagay yung employer ID. Humingi po kayo sa mga employer ninyo ng SSS ID nila para ilagay nyo po sa employer ID or household employer ID number. At kung wala pa rin kayo ng mga nabanggit ko, pwede nyo pong gamitin ang payment reference number or payment receipt transaction number. Kung nakapagbayad kayo sa SSS at may resibo kayo, pwede nyo pong gamitin yung transaction number na nandoon. At kung wala pa rin, punta na tayo dito sa pang-anim is yung date of loan with existing loan balance. So take note po, dapat may existing loan balance kayo. Kung naalala nyo yung existing loan balance niyo kung kailan kayo kumuha, anong petsa yon, pwede nyo pong gamitin yon as registration preference. At kung wala pa rin kayo sa lahat ng mga nabanggit ko, punta na tayo dito sa pang-pito, yung transaction number na makikita ninyo nung pagkuha ninyo ng UMID card application. So, para lang po ito sa December 10, 2020 onwards. Yung December 9 below, hindi na po pwede yan. So, para sa mga transaction number sa pagkuha ng UMID, take note po, para sa lang po ito sa December 10, 2020 pataas na. Yung December 9, 2020 pababa, hindi na po pwede ma-recover.
At ang panghuli, pala po ito sa may monthly pension na natatanggap kay SSS. Kung may check number kayo nun, pwede nyo pong gamitin as registration preference para makapag-register kayo ng user ID at password ninyo. At sa mga nagtatanong paano daw kung wala sila kahit isa sa mga nabanggit kong registration preference na kailangan ni SSS, ang mai-advise ko sa inyo, wag muna kayo mag-register dito, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, i-update nyo po yung details niyo, yung cellphone number, yung email address niyo. Lahat po ng pwedeng i-update, i-update nyo na po doon or pwede kayong magpatulong doon para makakuha kayo ng user ID at password ninyo. May kasama din ako sa trabaho na wala din siyang registration preference na nabanggit diyan. So ang ginawa niya, pumunta siya sa pinakamalapit na SSS branch dito sa amin. Then pagkatapos, pina-update niya yung cellphone number niya, yung email address niya, lahat ng pwedeng i-update sa details niya, pina-update niya doon. So pagkatapos ma-update yung details niya, nag-register niya siya ng user ID at password at ginamit niyang registration preference is yung mobile number kasi na-update na po yung mobile number niya. At kung meron naman kayong registration preference na nabanggit ko, pumunta na tayo dito sa next step. I-click lang natin ang box katabi ng I certify at pagkatapos i-click na natin ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa online member user ID registration. So unang gagawin natin, ilagay lang po natin yung CRN number natin or SSS number. So ilagay nyo na lang po dyan. At pagkatapos yung ilagay, make sure po wala kayong makikita sa gilid na already registered. Kasi ang ibig sabihin nun, na-register na po yung account ninyo sa SSS Online. And next, punta naman tayo dito sa email address. Make sure po yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan nyo po kasi magsasend po sila ng email doon. At kung paglalagay ninyo ng email address at confirmed email address at may makikita kayong ganito sa gilid, email address has already been registered, ibig sabihin niya nagamit na po yung email address na nilagay ninyo. Or minsan din guys, try nyong i-delete yung pinakadulo doon sa .com. Yung M, minsan nag-auto-type tayo, may nakalagay na space dyan. Kaya try nyong i-delete yung space kung gagana ba. Pero kung hindi talaga gumana, magpalit na lang kayo ng email address and make sure active at nabubuksan pa rin ninyo. At next, punta naman tayo dito sa preferred user ID at confirm preferred user ID. Take note guys, tandaan nyo po itong user ID na gagawin ninyo kasi ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa SSS Online account ninyo. At dapat po yung user ID na ilalagay ninyo 8 to 20 characters po. May maliit na letra at malaki, tapos may numbers. Tapos wala siyang special characters except lang sa underscore. So kagaya sa akin, nilagay ko Dubs 1, 2, 3, 4. Malaki yung D, maliit yung A, B, Z. So pwede na po yan. May maliit at malaki, tapos may numbers. At next, punta naman tayo dito sa paglalagay ng last name, given name, middle name, suffix, date of birth at address. So kung may mga special characters daw yung pangalan ninyo, middle name or last name ninyo, kagaya nitong nasa taas yung example, mas maganda po pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para doon na lang po magpagawa ng online account kasi hindi po kayo makakapag-register kung may mga special characters na kagaya niyan. At kung may suffix naman kayo, ilagay nyo na lang po dito kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dyan. At pagkatapos punta na tayo sa birthday. So dito pumili lang kayo kung anong petsa, buwan at taon kayo pinanganak. At pagkatapos makikita nyo na po kung ilang taon kayo based sa date of birth na nilagay ninyo. Kagaya niyan, 24 years old. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po ang okay. At pagkatapos punta na tayo sa mailing address. So dito ilagay nyo po yung room number, house number, lot, block number, street, subdivision. At sa mga wala pong house number, street number, ganyan, wag nyo na pong lagyan. Kagaya sa akin, wala pong street at room number. Lot at block lang, tapos subdivision, yun lang po yung meron. So yun lang po yung pinilapan ko. At dito sa baba, pumili lang kayo kung saan kayo nabibilong, sa Metro Manila ba or sa province. So kagaya sa akin, province yung napili ko, so select na tayo ng province name.
So dito hanapin nyo na lang po kung saan province kayo, then pagkatapos i-click nyo na lang. Kagaya sa akin, Davao del Norte, kaya yun po yung pinili ko. At pagkatapos, select na tayo ng city or municipality. So hanapin at i-click nyo rin po yung city or municipality kung saan kayo nakatira. At next, punta na tayo dito sa barangay. So mag-select kayo kung saan barangay kayo. At kung nakita nyo na, i-click nyo na lang po. At kung nakikita ninyo, automatic naman pong malalagay yung postal code dyan, depende na kung saang barangay, city or municipality at province ang pinili ninyo. At next, punta naman tayo dito sa foreign mailing address. Kung may foreign mailing address kayo, ilagay nyo na lang po dyan, pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. At next, punta na tayo sa paglalagay ng registration preference. So kagaya ng sabi ko kanina, kung wala kayo kahit isa sa mga registration preference na nabanggit ko, wag na muna kayong mag-fill up. So i-click na natin ang select one. At kung nakikita ninyo, nandito po lahat ng mga nabanggit ko kanina na registration preference. So pumili po kayo ng isa na meron kayo na registration preference dyan. Pwede po yung account number registered in SSS, mobile number na nakaregister sa SSS, UMID card, employer ID number, pwede din po yung payment reference number, date of loan na may existing loan balance, tapos yung transaction number nung kumuha kayo ng UMID, at ang panghuli is yung check number ng monthly pension ninyo. So pumili lang po kayo ng isa sa mga yan na meron kayo na registration preference. So kagaya sa akin, ang pinili ko yung transaction number nung kumuha ako ng UMID card. So pagkatapos, maglalagay na ako ng transaction number dito. At kung okay na yung mga napili ninyo na registration preference at napilapan nyo na, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot. At pagkatapos, i-click nyo itong box katabi ng I accept the terms of service. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos, may makikita na kayong confirmation page. So, i-review nyo po lahat yung mga details na nilagay ninyo. And take note po, tama lahat ng mga spelling na nalagay ninyo at hindi po nagkakabaliktad yung last name, first name at middle name na nilagay ninyo. At kung okay naman po lahat, i-click nyo na ang confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang okay. So kagaya po ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan yung email address na nilagay ninyo kasi magsasend po sila ng email. At sa mga hindi daw po nakatanggap ng email sa kanilang inbox, try nyo daw pong i-check sa spam or junk mail folders niyo. Baka nandun po yung message ni SSS. So ganito po yung email na matatanggap ninyo. So makikita nyo po yung user ID dito pero tinakpan ko na lang po. At pagkatapos pwede na po kayong mag-register ng password ninyo kasi may user ID na kayo. Sa pag-register ng password, i-click nyo na lang po itong kulay blue na clicking here. Tapos mapupunta kayo sa paglalagay ng last 6 digit ng inyong SSS number. So kung ano po yung nakuha ninyong SSS number, yun po yung last 6 digit na ilalagay ninyo. So kagaya sa akin, 504979 yung last 6 digit ng SSS number na nakuha ko. So yun po yung ilalagay ko dito. Basta tandaan po ninyo, last 6 digit po yung ilalagay. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paggawa ng preferred password at confirmed preferred password. So dapat daw yung password na gagawin ninyo nasa 8 to 20 alphanumeric characters. So dapat may letra at may numbers. Pero dapat letra yung unang ilalagay ninyo. So kagaya ng example dito, JD Cruz 08. So malaki yung GD at C. Tapos maliit yung RUZ. So pwede po yan, tapos may number. Basta may maliit, malaki na letra, pwede na po at may numbers. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta kayo sa pag-set up ng security questions. Napaka-importante po nito kasi once pag nakalimutan niyo yung password, pwede nyo pong gamitin yung sagot sa security questions na nilagay ninyo. I-click nyo na lang po ang set up security questions. So pumili po kayo ng dalawang tanong na nandito. Pwede po kayong magsagot ng tamang sagot, pwede rin pong hindi tama, at pwede rin po na parehas yung sagot na ilalagay ninyo para mas madali ninyong matandaan. So kagaya ng sa akin, magkaiba yung tanong pero parehas yung sagot para mas madali kong matandaan.
At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng password. Yung password na nilagay ninyo kanina, yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito, successful na daw yung pag-set up ninyo ng security questions. At same pa din, may marireceive kayong email na successful na yung pag-set up ninyo ng security questions. So ngayon punta na tayo sa sss.gov.ph, then pagkatapos punta tayo dito sa member login. So dito ilagay nyo po yung user ID na ginawa ninyo kanina. Kung natatandaan nyo pa po, ilagay nyo po yung user ID dito at yung password na ginawa ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos may makikita kayong member survey consent. So i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So dito pwede nyo na makita yung contribution ninyo. Kung gusto niyo mag-loan balang araw, pwede makikita nyo rin dito. At kung gusto niyo mag-create ng PRN or payment reference number, pwede rin po. At sa mga hindi pa nakapagpasa ng documents, pwede rin kayong magpasa ng documents dito para maging permanent yung SSS number ninyo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!